Magandang araw sa inyong lahat. Tayo nagbabalik upang ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng pag-sharing ng Words of God, yung Genesis chapter 38. So, ang nilalaman nito ay si Judah at si Tamar, ang chapter 38. Ano ba ang nilalaman to tungkol ganito? Si Judah ay may tatlong anak na lalaki. Ang anak niyang panganay ay napangasawa ni Tamar. Kaya nga lang sa hindi sinuswerte, namatay yung anak niyang panganay na asawa ni Tamar, pero wala silang anak. So nung mamatay yung anak niyang panganay, sinabi na naman ni Judah kay sa pangalawa niyang anak na pakasalan, at si Pingan yung asawa niya, asawa ng kapatid niya para magkaroon ng anak yung kuya niya. Kaso, itong kapatid niya na pangalawa, pangalawang anak ni Judah, ayaw niya magkaroon ng anak na para sa kuya niya. So nagalit doon si Lord kasi sa tuwing magtatalik sila ng babae, tinatapon niya yung sperm niya. So nagalit doon si Lord kaya kinuha siya, namatay siya. So, yung pangatlong anak ni Judah is napakabata pa, kaya sinabi ng anak ni Judah kay Tamar, umuwi ka muna sa inyo, sa tatay mo, at pag malaki na o binata na itong bunso ko na si Sheila, sisipingin ko sa iyo, magsama kayo para magkaroon kayo ng anak. Kaya lamang, masyado pang bata ito, at matagal na naghihintay si Tamar, hindi naman tinupad ni Judah yung pangako niya na ipapasiping niya or magsasama sila para magkaroon ng anak yung kuya niya. So anong nangyari dito, naghintay na matagal si Tamar, nainip siya, pumunta ngayon siya sa biyena niya, si Judah. Si Judah kasi yung biyena niya. So nag-disguise siya. Sabi niya, wala pa rin akong anak hanggang ngayon. So, ginawa niya, nag-disguise siya, nag-image siya na siya ay prostitute. Eh, nung parating na si Judah, sabi niya, sige, sabi niya, sisipingan kita, anong gusto mo ibayad ko sa'yo? Ang sabi niya, kambing. Sige, bibigyan kita ng kambing. At sabi ng babae, gusto ko, ibigay mo rin sa akin yung kwintas na suot mo at yung tungkod mo. So, yun nga nangyari, sinipingan nga siya ni Judah, si Tamar. At after that, 3 months, after 3 months, nagbuntis si Tamar, yung daughter-in-law niya. At sabi ni Judah, nagbuntis ka, nag-prostitute ka na, umalis ka dito. Sabi niya, patayin yan, sabi sa mga tauhan niya. Sabi ni Tamar, hindi mo pwedeng patayin kasi ang binagbubuntis ko ay anak mo. Nagulat si Judah, pinakita niya yung katibayan na ang lalaki na kabuntis sa kanya ay may-ari ng kwintas at yung tungkod. So, yon, diyan nagsisimula yan. So, nanganak yung anak ni Tamar, ang anak ni Judah doon ay kambal. Okay? So, yan yung nilalaman ng chapter 38 ng Genesis. Genesis 38 shows how God's purposes move forward even through human failure, injustice, and moral compromise, while Judah acts irresponsibly and abuses his power. Tamar acts courageously to preserve justice and the family line kasi gusto niya magkaanak. In the end, God's covenant line continues, not because people are righteous, but because God is faithful. Okay? So, nagigets nyo na yon. This chapter ultimately sets the stage of King David and later Jesus, who come from Judah's line. That alone tells you this story matters. Okay? Ano po ba ang aral na nakukuha natin dito? God cares deeply about justice for vulnerable. Tamar is a widow, no protection, no income, and no future. The system that was meant to protect her failed her. God does not ignore that.
God sees those who are overlooked, silenced, mistreated, even when society shrugs. So yun yung nangyari kasi kay Tamar. So wala siyang hanap buhay, wala siyang future, wala siyang income, wala siyang protection, pero hindi pa rin siya pinabayaan ng Panginoon. Religious appearance doesn't equal righteousness. Judah is the family leader, Tamar is the outsider. Yet she acts with integrity while he acts selfishly. Naging makasarili si Judah kasi nga yung nag-disguise sa kanya si Tamar, pero at the end anak pa rin niya yung dinadala ni Tamar. Status, gender, position don't define righteousness. Character does. Accountability matters more than authority. Judah is quick to judge Tamar and slow to examine himself. When confronted with the truth, he finally owns his sin. Inamin naman niya na siya ang nagkasala at hindi si Tamar kasi hindi niya tinupad yung pangako ni Tamar, sa pangako niya kay Tamar na ipakakasal niya, ipagsasamahin niya si Tamar at ang bunsong anak. So wala silang anak kasi si Tamar. Growth begins when we stop defending ourselves and start telling the truth about ourselves. God redeems deeply broken stories. This chapter is uncomfortable because it is real. Sexual sin, deception, hypocrisy, power imbalance, none of it is brushed aside. Yet God still works through it. Okay? So yan po yung nilalaman ng ating chapter 38 ng Genesis na may aral naman kasi. Sa buhay kasi ng tao, kuminsan na nakakalimot tayo na hindi natin na inaalala yung katulad ni Tamar na napapabayaan din. So tayo din sa sarili natin, minsan nakagagawa tayo ng mga ganyan. Pero parati natin tatandaan, God is merciful and God is faithful. And God is justice. Okay? Thank you very much for this afternoon. Sana huwag kayo magsasawang makinig sapagkat ibinibigay ko to at hinihatid ko sa inyo para malaman ninyo kung ano ang nilalaman ng ating Holy Bible na talaga naman siyang gumagabay sa ating pang-araw-araw na buhay. So, pray tayo.